Magandang gabi po sa ating lahat. Isang malaking pribilehiyo po yung makapagbahagi ka ng salita ng Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating tatalakayin ngayong gabi, pakinggan po muna natin ang isang awitin. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kunin muna po natin ang ating mga Bible. Dumako po tayo sa Isaiah chapter 12, verse 2 hanggang 3. Sabi dito, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Diyos ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas, malugod kayong sasalok sa tubig sa balon ng kaligtasan. So, bago po tayo magpatuloy sa ating tatalakayin ngayong gabi, manalangin po muna tayo. Panginoong Hesus, aming mapagmahal na Diyos,
lumalapit po kami sa inyo upang hilingin ng iyong pagliligtas at pagkalinga. Ingatan mo po sana ninyo ang bawat miyembro ng aming pamilya at ilayo kami sa lahat ng uri ng kasalanan, karamdaman, mga aksidente at mga sakuna. Dalangin po namin na kami ay laging mapailalim sa iyong proteksyon. Ang lahat ng po ito'y pasasalamat, papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo Jesus. Amen. So, balik na po tayo dun sa topic natin sa Isaiah chapter 12 verse 2 to 3. So, sinasabi dito na kaya pala may kaligtasan ng bawat mananampalataya kay Jesus ay dahil tayo ay selyado na sa pangakong kaligtasan na Jesus. Ang layunin ng Diyos ay ang kaligtasan, yung mga nararanasan natin na mga krisis, mga sakit, taggutom, problema o financial man ay hindi panghuhusga ng Diyos sa buhay natin, kundi ito'y pagkakataon upang husgahan ang ating sariling buhay. Kumbaga, tayo'y magkakaroon ng tinatawag na self-reflection. Ito'y kung tayo ba'y totoong nananampalataya kay Jesus o tayo ba'y napipilitan lang sa isang bagay. Sa panahon ngayon, sabi, ang paggawa ng mabuti ay di lang sapat, lalo na kung ito'y na may hindi labag sa hindi bukal sa ating kalooban. Kung labag ito sa kalooban natin na gumawa tayo ng mabuti, ito'y malaking kasalanan din. Sabi niya dito, kung tayo ay gagawa ng mabuti, dapat ito'y bukal sa kalooban natin. Sundin natin yung mga utos ng Panginoon. Tapos, pag tumutulong tayo sa ating kapwa, wag na wag tayong hihingi ng anumang kapalit galing sa kanila. Isipin natin, yung ginagawa natin ay para kay Lord ito. Hindi yung parang sabihin lang natin na, ay, ganyan, mabait kasi laging tumutulong. Pero deep inside pala ay napipilitan pala. Ito ay kasalanan na hindi dapat yung kaligtasan ay makuha mo, lalo ka pang nagiging makasalanan. Sabi pa ni Lord dito, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan kailanman, hindi tayo mapapahamak. Isipin natin na lahat ng bagay na mabuti na ginagawa natin para sa ating kapwa, ito ay ginagawa natin para kay Lord at para din sa ating kaligtasan. So, ayun nga po. So, pag tumutulong tayo, huwag tayong never tayong hihingi na ang makapalit. Tapos, dapat kung halimbawa may nasabi man tayo sa ating kapwa na nakapanakit sa kanila, mag-sorry tayo. Minsan aminin din natin yung mga pagkakamali natin na sa buhay natin, minsan tayo din pala yung may mali, kaya ganun sila sa atin. Bilang Kristiyano, dapat lagi tayong magpapakumbaba at hindi tayo magtanim ng galit sa bawat puso natin. Tapos sabi dito, kapag si Lord yung inuuna natin, 100% naman yung assurance na makukuha natin na tayo ay maliligtas. Ayun, patuloy lang tayo sa Kanya. Huwag tayo makakalimot kahit busy tayo sa trabaho o sa anumang bagay. Laging i-priority si Lord.